At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang tumutok sa ating mga mata ngayon. Dahil inihayag ng ilang credible sources na malapit nang sibakin si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos mula sa kanyang pwesto. Kasama rin dito ang isang nakakagimbal na revelasyon na may kaugnayan sa isang umano'y 20 milyong pisong suhulan mula kay Ka Eric, isang kilalang personalidad sa larangan ng politika. Ayon sa mga ulat, isang controversial na issue na may kinalaman sa malalaking halaga ng pera ang pumukaw sa atensyon ng mga otoridad. Si Ka Eric ay iniuugnay sa isang scheme ng pagbabayad kay Abalos upang matulungan sa ilang mga proyekto. At ang pinakakapansin-pansin, si President Kuting ng Norte Jr. ay tila nagtatago at hindi pa nagbibigay ng pahayag hinggil sa isyong ito. Ang mga ulat ay nagsasabing ang suhulan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang intermediary na may koneksyon sa mga tauhan sa DILG at mga lokal na opisyal. Habang ang mga detalye ay patuloy na pinapalamak, sinasabing ang perang ibinigay ni Ka Eric ay may layuning magpabilis ng mga proyekto sa mga lalawigan, partikular na sa mga lugar na may mga mahirap na mamamayan. Pinag-aaralan na rin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga dokumentong may kaugnayan dito. Ayon naman sa ilang mga eksperto, ang issue ay hindi lang simpleng pagbabayad para sa mga proyekto. Ang mga hindi pa kompletong ebidensya ay nagpapakita ng posibleng network ng mga iligal na gawain na may mga malalaking pangalan na sangkot. Hindi lamang si Abalos at Ka Eric. Dahil dito, tumaas ang tensyon sa loob ng gobyerno at sinasabing may mga opisyal na nagbabalak na ipagpatuloy ang investigasyon sa kabila ng mga pagpilit na pagtakpan ito. Samantala, nagbigay ng pahayag ang mga miyembro ng oposisyon na nagsasabing ito ay isang malaking test para sa administrasyon ni President Marcos. Hindi pwedeng magbulag-bulagan ng gobyerno sa ganitong uri ng katiwalian. Ayon sa isang mambabatas mula sa partido ng oposisyon, hinihikayat nilang magsagawa ng investigasyon at tapusin ang mga isyong ito upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sa ngayon, walang formal na pahayag mula kay Pangulong Marcos. Marami ang nag-aabang kung paano ito haharapin ng administrasyon. Ang tanong ng marami, tunay nga bang magsasakripisyo si Benjamin Abalos at ang kanyang mga kasamahan sa pamahalaan o ito ay malilibing lamang? Patuloy ang ating pagtutok sa mga susunod na developments. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung sino po ang naatasan nila Marbil, Abalos at ni Marcos na mag-assassinate kay Pastor Kibuloy, at kung sino nag-put up ng 10 million, yung dalawa na yan, dalhin nyo dito, may 20 million. We are announcing it here as we are doing this press conference sapagkat napupundi na po ang pasensya ng Kingdom of Jesus Christ. Galit na ang mamamayan sa Davao at sa paligid nito na nakakasaksi kung paano ninyo sinasalaula ang batas at ginagamit na instrumento sa panunupil ng mga inosenteng mga miyembro ng isang relihiyosong organisasyon. Ulitin po namin, kung 10 million ang panawagan ni Abalos, ni Marcos at nila Marbil against kay Pastor, nag-put up at nag-offer po ng voluntary reward of 20 million ngayong gabi. Ang Kingdom of Jesus Christ, among their own funds na sila ang mag-ambag-ambag para makita at makilala sino ang inatasang mag-assassinate kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro nito at sino ang nagpo-put up ng mga pundong ito. Malinaw po, at yan ay dadagdagan ng aking mga kasamahan ang aking mga pahayag. Ma'am Lorraine, mga spaghetti, ganun, mga carbonara, hindi na ako kumakain nun, tsaka mga kanin. Pero doon, di ba carnivore diet ako, doon lang ako kumakain ng prutas kasi masarap ang prutas sa Davao. Boss Banat Bay, belated. Hindi pa belated. August 6 pa birthday ko. Pabati po sana sa parents ko na nakikinig sa inyo. Uy, ang pangalan ng parents mo? Jesus and... Ano ba yan? Akale from Davao City. Jesus and Akale, magandang gabi po sa inyo, sir, ma'am. Jesus and Akale from Davao City. Salamat po sa panonood ninyo, ha. Sana po hindi ho kayo minsan nasashock pag nagmumura ho tayo, ha. Okay. Tinapos na yung birthday mo. Oo nga eh. August 6 pa yung birthday ko. 1 week ang birthday ko. O, sabi ni Jen, solid fan ng Banatero since pandemic, lagi ako nanonood kaso puro replay. Bakit naman replay?
been watching Banat by Boss Dada, Coach Oli, and now Jay Guevara. Wag sana kayo magsawang ipaglaban ng Pilipinas. Oy, palakpakan. Isama muna rin niya si Master Judea, ha? O basta mag-like kayo. Kung gusto niyo malaman kung sino yung nagla-live sa amin, follow niyo yung punta kayo sa website na banateros.com na yun. Na ginawa ng napakagaling nating moderator na si Garsky. Palakpakan naman si Garsky. Very, very professional ang Banateros because of the website ni Garsky. Okay? Alright. Start na tayo na magkayarian na. O, pasok. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ayan nga po, nilagay na ni Salamat Redinho. Nilagay po ni Garsky yung aming website, banateros.com/live. Pagka finalo nyo, sinundan nyo yan, yung website na yan, makikita ninyo kung sino ang naka-online na nagla-live stream at the moment. So, kitang-kita nyo. Ang galing talaga ni Garsky. Salamat. So, ayan na, banateros.com/live. Makikita ninyo ang, ipin natin yan. Baka mapindot ko yung put user timeout. O, yan. Napin na po natin. Okay? So, ayan, nasa taas, banateros.com/live. O, ito na, pag-usapan na po natin ang mga may init na issues sa lipunan. Lalong-lalo na po itong nakakagulat na announcement ni pangalan nito. Ano pa pala ito? Ano pa pala ito? Sumisipa pa pala ito. Si Secretary Remulla. May bago siyang announcement, naku, sabi ko nga. Dito naiinis ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Hindi, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung katulad nung kay Ann Harot. Although example lang naman yung kay Ann Harot, yung kay problema kasi sa Marcos administration, iba yung sinasabi sa ginagawa. Okay lang naman kasi kung sasabihin mo ito, magpakatotoo ka na lang, di ba? Hindi namin pipigilan ng ICC from the very beginning. Kaya lang, from the debate, from the simula, di ba? Talagang paulit-ulit na walang jurisdiction ang ICC. Tapos magugulat ka na lang, sasabihin nila, hindi pipigilan ng pag-aresto. Di ba ho? Alam nyo, ang ganda nung sinabi ni former Secretary Roque na alam naman po natin ito pong tao na ito ay hindi po ito simpleng tao. Ito po ay international lawyer. Ibig sabihin, magaling ho ito pagdating sa batas na hindi lang ho batas ng Pilipinas. International, alam niya ho yung batas. At may warning siya, sabi ni Roque. 5 hours ago lang to. Notice to all law enforcement agents. Sabi niya dito, the service of a warrant of arrest consequent thereto issued by a foreign court is illegal and will constitute a felony for illegal detention. Please be guided accordingly. Alam mo, naisip ko kagad dito, sa lahat ng law enforcement agencies, kayo, career officer kayo. Ano ibig sabihin ng career officer? Hindi po kayo political na tao. Career officer po kayo. Ibig sabihin, even after Marcos, you would stay there. Okay? Mahaba pang panahon ninyo. Pag natapos na ang mga Marcos, at alam naman natin, siguradong ang papalit dyan si BP Sara Duterte, sigurado na shoot na sa bangayan. Wala na hong yan. Shoot na ho yan. Pagpalit ho nun, siguradong kakasuhan kayo. Diba? Katulad na nangyayari ngayon, hindi ko sinasabing gumaganti ang mga Duterte. Kaya lang, definitely, it is illegal. Illegal po na mag-serve ka ng warrant of arrest coming from the international. Unang-una, we are not part of the ICC. Nasa ilalim nila.
So kung isa-serve mo yan, sabi nga niya dito, matindi ho ang consequence niyan. Eventually, makakasuhan ka. Eh yung amo mo na sinundan, ibig sabihin yung amo mo na sinunod mo, wala na, retired na. Di ba? O kung makasuhan man sila, malaki na natanggap nila, lumipad na sila sa ibang bansa. Ikaw ngayon na magsasacrifice. Ikaw na sumunod lang sa utos, siguradong makukulong. Dahil nga sabi nga dito the felony of illegal detention na mangyayari sa inyo. Di ba? So kawawa ho kayo. Kaya nga ako, ito lang, nagpapaalala lang din ako tulad ni Roque na huwag kayong sumunod sa illegal na order. That's illegal order. Hayaan nyo yung bahala, yung ibang ano. Pero yan, illegal order po yan. Pag kayo ang aaresto. Oh, eto panoorin po natin tong... I can confirm. Wait. Pasok. Oh, ayan. Oh. Eto. Ano pa pala to? Sorry. Parang ano na to sandali. Oh, parang nakita ko na ito I can confirm what Sojourn Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin ilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Gets nyo? Meron na pala talaga. So yung mga bali-balita na aarestuin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay totoo. Di ba yung nagbalita kay Boss Dada na Monday or Tuesday arestuin? Malamang nauudlot lang kasi feeling ko nakaredy na sila. Nakita naman natin may mga foreigner na sa Davao. Di ba? Hindi, sabi nga ng yung mga contact natin, mismo sa harapan ng KOJC may subdivision doon. Marami na mga foreigner doon. Nakita din sa airport yung mga yan, may mga daladala ng ang dami na ho doon. Ibig sabihin, nakaredy lang sila. Tinatimingan lang nila. So every time na merong lumalabas na ingay na aarestuin si Pangulong Duterte, medyo pumepreno sila. Sandali, nakapag-ready sila. Lumabas yung balita. So malamang ganun na nangyari kung bakit hindi natuloy yung mga attempted supposedly na aarestuhin. Di ba ho? So, eto na, inamin na mismo. Inamin na ni Secretary Remulla na matagal na silang kinakausap ng ICC. So, isang kasinungalingan pala, paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos. Di ba lagi niya sinasabi walang jurisdiction. Tapos lagi niya sinasabi we will not coordinate, we will not cooperate, blah blah blah. All along, it was a lie. You know why? Ito na sinabi na ni Remulla na, uy, matagal nang nakikipag-usap sa amin. Kaya lang, we kept it confidential kasi yun ang request ng ICC. Ayun, ulitin natin yung part na yan, ha? Ito. Pasok. Sojourn Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin ilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi ko alam kung bakit nakakakuha ng kopya si Trillanes. Ito ba ay chismis? Kasi una-una, hindi ma-deny. Although hindi ma-confirm, pero hindi dinideny na hindi totoo yan. Walang ganung denial lang DOJ. Diba? Hindi lang nila kino-confirm. So, ibig sabihin po nun, may konting katotohanan. Kaya lang bakit to nakakalabas yung mga ganyang dokumento? So talaga hong tinutulak na ho nila ito.
Di ba? na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasati dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprubahan ang kahilingan. O, hindi na part ng ICC, so ibig sabihin nun, hindi sila makikipag-cooperate, pero papayagan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw rin ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya, Nagets ninyo? Naguhugas kamay sila ngayon. Sinasabi nila, hindi kami makikipag-cooperate para mapanindigan nila yung sinasabi nila dati na we are no longer part of the ICC, we will not cooperate. Yun kasi sinasabi nila eh. Pero hindi rin nila pipigilan yung Interpol. Pag pumasok ang Interpol, ano po ba Interpol? Police din, international police. So, hahayaan mo yun? That's illegal. Why would you allow na magkaroon ng arrest warrant ang Interpol na hindi naman tayo parte na noong ICC? Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim nila, wala silang authority and yet hahayaan mo na anuhin ng Interpol? So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Gago! Yun ang totoo, pero ayaw nyo lang aminin, mga traidor kayo, tapos pagagalawin ninyo ang Interpol. By allowing them na gumalaw, ibig sabihin, pinayagan nyo. Diba? Kasi hindi naman gagalaw dapat yan. We have our own authority na to secure every Filipinos. Especially pag kami illegal order. The warrant from ICC is an illegal order because we are not part of ICC. Illegal yun. Pwede ba akong pumunta sa Amerika, sabihin ko, I have a warrant kay Biden. Who the diba? Yung nakagano sasabihin sa'yo, who the hell are you? Wala, basta I have a warrant. I think Biden is no longer capable to be the president of America. I will arrest him. Pabababain ko siya. Ang tanong, sino ka? Anong authority mo sa presidente namin? Kasi nga, wala nang authority. Wala naman ako authority sa kanila. Ganon din po yun. Ang ICC, we are not part of the ICC. They do not have any authority sa atin, sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung dating presidente. Tama, mali. O, ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? O, alam na natin. May exchange gift, ganun yun. Alam niyo exchange gift sa school, ganun. May exchange gift na magaganap dito. Ano kaya ang kapalit? Hindi kasi, alam mo yun, naalala ko tuloy, di ba? Naalala ko tuloy yung, alam niyo, paano ko rin yung paulit-ulit yung yung kay General Luna. Paano ko rin yung paulit-ulit? Kasi nauulit lang. Naalala niyo na kung sino ang pinalalabas nilang pumatay kay General Luna? Mga Pilipino din, di ba? May kapalit eh. Tandaan ninyo, may kapalit yun para manatili yung ating presidente at that time. May kapalit. Oh, ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Anong kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba? Tuloy. Pasensya na, hindi ko nababasa yung ibang chat. Meron daw umi-epal dyan eh.
Kaya mo na, ganun talaga. Pag tanga, pumi-epal yan eh. Tuloy. Pasok. Hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at aktwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aaralan pa rin namin. Meron daw tayo repercussion. Pag hinarang, pabihira. Paano magkakaroon ng repercussion? Wala naman silang otoridad sa atin. Paano magkakaroon ng repercussion? Ito naman si Secretary Remulla. Okay lang sana eh. Ako maintindihan ko pa eh. Maintindihan ko pa kung sinabi niya, we have to follow because we are part of the ICC. Yun, medyo shoot pa sa banga. Medyo, may argument pa. Pero yung hindi ka na part eh. Wala nang jurisdiction sila sa atin. Tapos sasabihin mo may repercussion. Ano? Hindi na quit sa utang? Anong repercussion? Wala nang amnesty sa tax? Yun ba ang repercussion? Di ba? Kung anong pwedeng gawin, we will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Damdamin to UNTV News and Although, hindi ko lang alam kung papayag si Pangulong Duterte pa-aresto. Kasi sabi niya, okay lang magpa-aresto kung ang aaresto sa kanya ay kapwa Pilipino. Ang alam ko, yun ang huling sinabi niya. Pero kung hindi kapwa Pilipino ang mag-aaresto sa kanya, hindi siya papayag. Which is my point. Bakit ka magpapa-aresto sa ibang lahi? Kung kapwa mo Pilipino, sige, arestuin nyo. Kaya nga, ewan ko lang, kung merong Pilipinong nasa matinong isip ang aaresto kay Pangulong Duterte. Matinong pulis ha? Meron kaya nga arestong matinong pulis kay Pangulong Duterte o kaya sundalo? I don't know. I doubt. Pero pag hindi ho Pilipino, iba usapan diyan. Ako po. Baka magkaroon ng hindi magandang kasi that's illegal. So if there's illegal na nangyayari, aarestuin ka illegally. Abay, pwede kang pumalag to protect and defend yourself. Tandaan niyo yan. Kung aarestuin ka lang, hindi aresto kasi yun, hindi yung legal arrest. Pagka kukunin ka, kidnapping yun. Tama, mali. You can defend yourself as much as you can. Bakit to? Mantakin mo, halimbawa, ako puntahan ako dito. Arestuhin ako. Yun ang ginamit. I will arrest you. Asan ang warrant of arrest? Wala. In what authority are you arresting me? My own authority. Your authority is not my authority. So pwede kang pumalag dun, di ba? Kasi sandali, sino ka? Oh. Pero kung pulis yan at talaga may warrant of arrest, sige, arrestuin niyo ako, then laban. Then laban sa husgado. Pero hindi eh. Kaya nga, maniwala kayo sa akin, medyo hindi maganda itong gagawin ninyo. Alam nyo, ito lang mga kababayan. Sana natuto na tayo. Ewan ko, pero sigurado ako naniniwala ko. Sino ba dito yung mga banateros? Bataas nyo nga kamay nyo. Naniniwala kasi ako sa mga banateros, mga malalawak ang isip niyan. Pero dun sa mga tanso na nagkukunwaring Duterte supporter, utak niyang biya. Alam nyo, sabi ko sa inyo, di ba? Marami sa atin nang umasa doon sa video. May nangyari ba? Wala. Lalo ngang walang nabuting nagawa, mas dinulot pa masama. Yun ang totoong nangyari. Huwag na tayo maglokohan. Walang nadulot na mabuti, hindi nakakumbinse, at lumala pa. Di ba? Pero, etong particular na to, subukan nilang gawin to. Tingnan mo. Mitya ito.
mitya ito ng hinahanap ninyo, Mr. Marcos. Si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, I support this government. Ibig sabihin, ibig sabihin, ayoko mag-resign. All we do is just to criticize yung mga wrongdoings. Baguhin niya, ayusin niya yung kanyang pamamahala. Walang problema. Diba? Yun ang lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Sa maisog, live interview, every time sinasabi niya yan. Pero, pag ito nangyari, maniwala kayo. Sa tingin ko, iba mangyayari. Ito magiging mitya. Mitya ng hinahanap ninyo. Yun lang totoo. Ito sabi nito, ano to? Ipasok mo na naman yan, iba. Ay nako, Yana, ipasok mo na naman ibo, may nangyari. Uy, bakit ka nandito? May nangyayari. Oo, kasi kung walang nangyayari sa sinasabi ko, hindi ka abangers. Hindi ka abangers sa akin. Hindi ka makatulog pag hindi ka nanonood dito. Ibig sabihin may nangyayari sa buhay mo. Tama, mali. Kasi bakit ka andi dito? Alam ko na bakit. Boring dun sa mga kasamahan mong tanso. Diba? Boring dun sa mga kasamahan mong vloggers. Kaya ka nandi dito. Diba? Atat na atat ka sa mga banateros vloggers. Naglalaway ka sa mga banateros vloggers. Diba? Yun ang totoo. Kaya ka na andi dito.